Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Bulalaki. Shoutout kay Benji Raffles. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Biglang nagulat si Liang Han at ang iba pa. Nagkatitigan ng isang grupo ng mga tao. Malinaw na mahirap tanggapin ang gayong katotohanan sa isang panahon. Paano ito posible? Ang itinuturo nila ngayon ay malayo sa itinuro nila kanina. Ang itinuro nila ngayon lang ay itinuro nila sa pamamagitan ng salita at gawa. Naiintindihan na mabilis na natuto ang Aaron. Ngunit sa kasalukuyan, hindi nila maintindihan ang kanilang ipinangangaral, ngunit ang Aaron ay isang taong tinuruan lamang. Paano niya ito pakikinggan minsan? Ngunit kung mapapansin natin ang isang serye ng mga pagbabago sa paligid ng Aaron sa oras na ito, kailangan nating mag-isip ng mabuti. Sa tingin ko ito ang pinakaangkop na paliwanag. Ang enerhiya ng kanyang buong katawan, kasama ang kanyang ekspresyon, ay nagpapaliwanag ng lahat. Mukhang ganito talaga. Sa isang kaguluhan, si Liang Han at ang lalaking nasa tabi niya ay hindi napigil ang makaramdam ng lambot sa ilalim ng kanilang mga paa at lamig. Hindi nila naiintindihan kung bakit nila ginugugol ang kanilang buong buhay at kahit kalahati ng hindi nila maintindihan, ngunit bakit hindi lamang ito naiintindihan ng Aaron ngunit nasanay din ito ng napakaswabe. Kasabay ng panghihinayang ito, nagbubuntong hininga pa rin ang puso ng dalawang tao. Gaya ng sinabi nila kanina, lahat ng bagay sa mundo ay may tadhana, at ang Aaron ang pinakamagandang sagot sa mga sikretong hindi masisira sa kanilang mga puso. Kung tutuusin, mga dumadaan lang sila. Tulad ng sa eight-sided world na ito, ang pag-akyat natin sa tuktok ay maaaring maging daan para sa kanyang paglitaw ngayon. Napangiti ng mapait ang lalaki at umiling. Bahagyang natigilan si Liang Han, nag-isip ng mabuti, ngunit umiling at sinabing, siguro tama ka. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Aaron, na mahigpit na nakapikit sa oras na ito. Biglang ngumiti si Liang Han, iyan ang buhay, kaya sundin ang kaayusan ng kapalaran. Nang mahulog ang mga salita, nagmadali siyang lumabas at ipinagpatuloy ang pagbabasa sa ibabang bahagi ng kanyang utak tungkol sa pamamaraang ito hanggang Aaron. Sa atensyon ng lahat ng iba pa, hindi iminulat ni Aaron ang kanyang mga mata, ngunit habang binabasa ni Liang Hanyo, ang asol na ilaw sa Aaron ay naging mas malaki rin, na naging dahilan upang ilagay niya ang Buddha sa isang berdeng ulap at ethereal sa kalangitan. At ang dalawang pilak na kadena sa paligid niya ay lalong kumikinang, at ang mga kakaibang rune sa mga ito ay nagiging baliw at baliw. Nag-aaral talaga siya. My God! Who did we meet? Oo, walang sino man sa atin ang nabuhay ng maraming taon. Wala tayong nakikitang kakaibang tao sa panahong ito. Hindi natin masasabi na kasing dami ng buhok ng baka, ito man ay isang taong hindi nakakalimot o isang henyo, pero kahit papaano ay hindi mabilang. Ngunit anong uri ng talino ang maaari nating ituro sa kanya kung ano ang hindi natin maintindihan, paano niya nagawa ito? Henyo, may tumingin sa Aaron at sinabing nakapirming kilay. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang lahat ay tumanggo ng paulit-ulit, ngunit hindi naiintindihan ng isa ang ibig sabihin nito. Kung tutuusin, kung hindi henyo ang kakayahan ni Aaron, sino pa sa mundo ang makakatawag sa kanya na henyo? Nang makitang hindi niya alam, ngumiti ang katabi niya, genius is always a genius. May upper limit, di ba? Tumanggo siya, na totoo, mabuti. Ngunit si Aaron, isang henyo, ay masasabing ganap na nalagpasan ang pinakamataas na limitasyon ng ganitong uri ng henyo. Inaamin mo ba? Tumanggo pa ang lalaki. Tama, dahil kaya niyang ma-break ang upper limit, sapat na para ipakita na hindi siya henyo. Tumawa ang katabi niya. Sa mahabang panahon na pagtatanong ay tila isang malungkot na tanong, ngunit pagkatapos
Nang masarap na lasa ay tila may nasagot siya, buong bumagsak ang utak ng lalaki. Pwede mo bang ipaliwanag ang mga salita mo? Mas maganda kung hindi ka sumagot, pero pag sumagot ka, naguguluhan ako. Ngumiti ang katabi niya at hindi nagsalita, ngunit mapait na ngumiti ang nasa kabilang side niya at dahan-daang tumayo. Aaron is not a genius, iisa lang ang dahilan kung bakit niya ito naririnig. Yan, this guy can do this at all. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Hindi naman. 4 na simpleng salita lang, parang hindi permanente, pero parang mabigat na martilyo ang tumama sa puso ng lalaki, kaya biglang tumigil ang puso, nanatili ang dugo, at unti-unting nakalimutan ang paghinga. Halos lahat sila ay may kanya-kanyang hard-won o ancient magic skills o misteryosong pamamaraan na hindi nila mapag-aralan pagkatapos maubos ang kanilang buhay, ngunit sa anumang kaso, bawat isa sa kanila ay nasa isang timeline na hindi nila alam kung ilang taon na ang nakalipas. Natural, ang makukuha nila ay mas matanda lamang sa kanilang sariling edad. Sa makatuwid, ito ay isang malinaw na timeline at isang lohikal na linya. Ngunit ngayon, ang timeline at logic line na ito ay nagsimulang biglang bumaliktad. Ang isang tao na hindi alam kung ilang taon na ang lumipas sa kanila ay biglang natutunan ang mga mahiwagang kasanayan at pamamaraang ito na mas matanda sa kanila. Sobra na ba ito? Bata pa lang siya, bulong niya, at ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang tumayo at tumingin sa Aaron na kakaiba. Paano siya magkakaroon? Paano kung reincarnation? Napangiti ang lalaking gumawa lang ng solusyon. Reincarnation. Natigilan ang lalaki at biglang naintindihan ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi. Kumunat ang noo niya at sinabing, ang ibig mong sabihin ay ang binata sa harap natin ay malamang na reincarnation ng ilang sinaunang Diyos. I don't rule out this possibility. Naalala mo ba ang kulay ng hininga niya noong sinuswerte siya noong una siyang nakipaglaro sa atin? Naalala ng lalaki na ang tanong ay hindi mahirap sagutin, may isang malakas na black magic gas, ngunit sa magic gas. Ito ay ginto. Ibig sabihin, biglang tinitigan ng lalaki si Aaron at mas lalong tumitig, this guy. Tama, malakas na tumango ang katabi niya, mayroon siyang gintong chi at banal na dugo sa kanyang katawan, ngunit ang dalawang hininga ay hindi kinakailangang tama. Sa makatuwid, ipinahihiwatig ng mga ito na marahil ang isang dakilang muling pagkakatawang tao ng Diyos ay marahil ay isang maliit na pagsubok lamang ng kutsilyo ng baka, ako, pagdududa. Naghihinala ka na siya ay higit na katulad ng pagtitipon ng ilang dakilang Diyos. Ang anak ng langit, o kaya masasabi niya. Siyempre, wala sa tiyak na yugto ang napiling anak, kundi napakunot-noo rin ang lalaki at nahuli ang sinabi ng lalaking katabi niya, isa lang ito sa mga napiling bata mula noong unang panahon hanggang ngayon, kahit sa malayong hinaharap. Oo, ang paliwanag na ito lamang ang makapagpaliwanag kung bakit kakaiba ang katawan ni Aaron. Kahit sa ilalim ng kakaibang ibabaw, mayroong isang lihim ng mga kasanayan ng Diyos na magiging mas sinaunang. Kung gayon ang kanyang hitsura ay maaaring nangangahulugan din na ang mundo ay malapit ng magbago. Sabay na tumango ang 8. Isinaayos ng Diyos na lumitaw ang gayong Panginoon, na maliwanag na nangangahulugan na kailangang may malalaking kaganapan sa mundo. Gayunpaman, anong uri ng mga pangunahing kaganapan ito? Marahil, ang pagbabago ay ang tanging pinakamahusay na pang-uri. Sa tingin ko ay hindi ganoon ka-simple. Sa pagkakataong ito, tumayo ang alimango. Pagkasabi pa lang niya nito ay may isang grupo ng mga tao ang tumingin sa kanya na parang nalilito. Ito ang pinakamakatwirang paliwanag. Hindi talaga nila maintindihan kung ano pa ang mga paliwanag ng mga alimango. Ang sinaunang Diyos ay palaging sinaunang. Huwag kalimutan kung sino ang sumusunod sa kanya. Malamig na sumangot ang alimango. Katakawan ng kasamaan. Oo, mabangis na hayop iyon sa mga sinaunang alamat. Tandaan ang mahalagang puntong ito, sinaunang panahon. Pagkababa ng boses, tulala ang isang grupo ng mga tao. Oo, ang isa ay sinaunang, ang isa ay sinaunang. Hindi naman kaunti ang age gap, kahit na ang sinaunang panahon ay talagang malayo para sa kanila, ang mga bagay na nauugnay sa mga sinaunang alamat ay malinaw na medyo malambot, kung ganoon, tila hindi makatwiran para sa isang sinaunang sumunod sa isang sinaunang, sinala ko, maaaring siya ang reincarnation ng isang dakilang Diyos noong sinaunang panahon, o, ayon sa iyong tinatawag na piniling anak,
Kailangan mong hilahin ang pagkakaiba ng oras na ito pasulong siya. Nang marinig ito, walang tumutol. Sa kabaligtaran, seryosong iniisip ng lahat ang posibilidad na ito. Gayunpaman, sa kasong ito, mayroong isang katanungan. Kung gayon, ano ang kahalagahan ng kanyang pag-iral sa mundo? Sa madaling salita, ano ang layunin ng mundo mula nang ipanganak ito? Nang marinig ang tanong na ito, ngumiti ang alimango. Storytelling channel sa YouTube. Ito ay isang kawili-wiling tanong, ngunit ito rin ay napakasimple. Malumanay na sabi ng alimango at bahagyang bumangon, para tayong nakagawa ng isang napakalaking at komplikadong bagay. Mayroon itong kalayaan, ngunit alam din natin na mayroon itong kawalan ng katiyakan. Kung sakaling isang araw ay mawalan ito ng balanse, dapat ba tayong maghanda ng isang ibalik ang susi? Ibig mong sabihin, bahagyang nanliit ang mga mata ng alimango, Aaron, baka ito na ang pinjutan para i-restart ang mundo. Nang marinig ito, nagulat ang isang grupo ng mga tao. Kung dati, kapag may nagsabi ng mga ganyang salita, pati ang sarili nilang mga kaibigan ay mangungutya. Ano ang ibig sabihin ng restart key ng isang mundo sa sinuman? Nangangahulugan ito na ito ang bagong Panginoon ng mundo at ang pinakamataas na emperador ng mundo. At ang mga taong ito ay ang mga nunal na langgam sa harap niya. Tungkol naman sa tinaguriang tunay na Diyos, sila ay ang pagiging bata lamang ng pamilyang ginagampanan ng mga nunal na langgam. Ito ay isang malaking kahihiyan para sa kanila na may mataas na katayuan sa sangkatauhan. Ngunit gayunpaman, sa sandaling ito, ayaw nilang tumanggi, dahil nakatayo sila sa harap ng Aaron. Ang taong ito na hindi lamang pinanghahawakan ang kanilang walang limitasyong mga inaasahan, ngunit hinahayaan din silang magsanay ng kamangha-manghang sa parehong oras. Bagaman ang mga salitang ito ay madaling magpatawa, tila walang ganoong posibilidad. May hawak siyang palakol na pango at matakon na gana sa kasamaan. Kapareho siya ng mga Diyos at demonyo. Mayroon din siyang kakaibang sandata sa pagtatanggol. Isipin kung sino pa ang huling taong makakagawa nito. May nag-isip at sinabing may mapait na ngiti. Maraming tao ang hindi sumagot sa tanong na ito. Kung tutuusin, hindi mahirap bumuo ng konsensus sa kanilang mga puso. May sagot, malumanay na ngumiti ang alimango at ibinalik ang tingin sa karamihan. Ngumiti ang mga ito at muling tumingin sa kanya. Natahimik ang lahat, tumawa ang alimango at nagayos ng ilang sandali at sinabing, bagamat nasa iyo ang sagot, sa tingin ko dapat ay katulad mo rin ako. May mga katanungan pa rin sa iyong puso. Sana ay mapatunayan ka, di ba? Tumango ulit ang karamihan, halatang ganon. Well, let's just ask this question. At least, I can live the world at is later. Sa madaling salita, kung mayroon tayong espiritu sa hinaharap, maaari nating hayagang sabihin sa mga susunod na henerasyon, at sabihin din sa mga tao sa 8 direksyon sa mundo na ang ating paglitaw at pag-iral ay mahalaga. Pagkatapos ay tumingin ang lalaking alimango sa karamihan, at sabay silang tumango. Isang grupo ng mga tao ang pumila at dahan-daang lumapit sa likod ni Liang Han. Sa oras na ito, katatapos lang basahin ni Liang Han ang lahat ng mental skills na isinulat niya isa-isa. Nang makita niya ang lalaking alimango na naghihintay ng maraming tao, ngumiti siya ng mapait, mukhang alam mo na. Tumango ang alimango, sino ang makakarating sa posisyon ng tunay na Diyos, maliban sa mga individual na baliw sa digmaan, ang walang utak. Ibinaba ni Liang Han mo ang kanyang ulo at mapait na ngumiti. Oo, sinong nagsabing hindi? Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumangala at tumingin sa lalaking nakapaligid sa kanya. Tumango ang lalaki, at pagkatapos ay binigkas ang kanyang mga kasanayan sa pag-iisip sa Aaron ng paunti-unti. Bagamat walang gumagalaw sa gilid ni Aaron, nakatayo pa rin siya roon na nakapikit, tulad ng isang nakatayong Buddha, ngunit habang patuloy na nagsasalita ang lalaki tungkol sa pamamaraan ng pag-iisip, nawala ang asol na ilaw at fayan sa Aaron, at sa halip ay dumating, isang pagsabog ng nagniningas na pulang ilaw sa ibabaw ng katawan ni Aaron. 4 na, kakaibang fuyin, tulad ng 4 na maliliit na dragon, ay dahan-daang lumangoy sa kanyang dibdib. Pagkakita nito, nagkatinginan ng 10 tao at ngumiti. Pagkatapos, lumapit ang alimango at binasa ang isang heart sutra sa Aaron sa parehong paraan tulad ng dati. Nang matapos ang pulang hangin, lumayo si Bruce Lee, isang bakas ng gintong liwanag ang nagsimulang bumalat sa Aaron, at ang anino ng isang dakilang Diyos ay lumitaw din sa likuran niya. Pagkatapos noon,
Umatras ng ilang hakbang ang 10 tao, sa pamumuno ni Liang Han. Ang 10 tao ay sabay na yumukod at magalang na yumuko sa katawan ni Aaron. Pagkatapos yumuko ay nagkatinginan sila at naging liwanag at anino at dahan-daang umalis, na kumpleto rin ni Han Sanchen ang lahat ng operasyon ng ikatlong set ng Mind Method sa oras na ito. Pakiramdam niya ay walang tao sa kanyang katawan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang napakalayo ng mga ilaw at anino na iyon sa kanya. Ngunit mayroong isang liwanag na lugar, ngunit ito ay patungo sa sarili nito mula sa malayo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!